Hi guys, magandang araw. Ngayong araw pala pupunta tayo sa dagat, mangunguha tayo ng pang-ulam mamaya at kasama ko pala ngayon si Tatay Imboy. Kung mapapansin nyo guys, tawa nga kami ng tawa dyan kasi tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Sabi niya magde-date daw kami at doon kami magde-date sa Lalauhan at hindi ko alam guys kung ano yung Lalauhan kaya sige ang tawa ko dyan. At pinakita niya pa nga ang aming lalagyan na napakalaking timba. Good luck na lang sa amin kung mapupuno namin yan. At sana makarami tayo para may pang-ulam tayo mamayang gabi. Eksakto nga yung dating namin dahil low tide na. Kaya ayan, mag-umpisa na tayong maghanap. At may nakita nga si Tatay Imboy dyan na isang uri ng shell. At tinanong niya nga ako kung kinakain ba daw ang shell na ito. Sabi ko oo at masarap siyang ihawin. Pero sabi niya wag na lang daw kaya yung bugat na lang ang kinuha niya. Dito po sa lugar namin guys, basta masipag ka lang, marami ka laging maiuulam. Kasi kapag pumunta ka sa dagat, marami kang shell na makukuha at kung pupunta ka naman sa bukid, marami ka rin makukuhang pwedeng gulayin at maiulam. Tara na po at samahan nyo kaming maghanap dito sa ilalim ng mga bakawan. Kailangan lang nating mag-ingat guys kasi ang mga nakausli na mga matutulis na mga ugat na yan pwede tayong masugatan. Siya nga pala guys, siya nga po pala si Duki, ang aking alagang aso at lagi ko siyang kasama kahit saan ako magpunta. Kita nyo naman kahit dito sa paghahanap natin ng ulam, sumasama pa rin siya. Kaya good boy yan si Duki, 5 taon ko na siyang alaga guys. At yan nga, may nakuha na ako. Ang tawag sa shell na yan ay bugat. Makikita yan sa may mga malapit sa ugat ng bakawan. Pero kailangan nating tingnan mabuti kung may laman siya kasi yung iba putik ang laman niyan at kapag hindi mo nakita pag niluto mo at hindi mo napansin pag hugas, pwedeng maging kulay putik ang sabaw ng iyong ulam. Ngiting tagumpay tayo dyan guys kasi may nakuha tayo at tingnan nyo naman ang aking alagang aso nakatingin talaga sa sakin. Siguro nagtataka kung bakit may hawak akong camera. Dito naman tayo guys, magsuot tayo dito sa ilalim ng bakawanan. Medyo masakit lang siya sa likod pero okay lang kasi hindi naman mainit at napaka presko ng hangin. Hinahanap ko nga dyan si Imboy kasi hindi ko siya makita. Kasi naghiwalay kami ng area para mas marami kaming makuhang shell. At tingnan nyo naman si Duki, hindi talaga siya umaalis sa tabi ko. Minsan nauuna pa siya, kaya minsan yung shell na kukunin ko, nauupuan niya na. Iniisip ko nga dyan guys, habang nakasuot ako dyan sa ilalim ng bakawanan, sabi ko parang ang sarap magkabit ng duyan dito sa mga puno ng bakawan. Dito sa part na to ng bakawanan guys, ang marami dito ay ang shell na tinatawag namin na bugat. Talagang yan ang makikita mo dito sa part na to. At doon naman sa medyo maputik na bahagi ng bakawanan, ang makikita mo naman doon ay yung tinatawag namin na tambayangan. Yung parang ano rin, takal dito sa amin. Sa Tagalog ata ay bangkalan ang tawag doon guys. Kaya maraming pang-ulam na pwedeng makuha dito sa amin. Tulad nito, ang bugat nga po pala ay maraming pwedeng gawin na luto sa kanya. Kami ginagawa namin dyan, ang iba sinasabawan namin, ginigisa lang namin sa luya na may kamatis at yung iba naman ginagawa namin ukoy. Masarap siyang ukoyin guys, lalo na kung marami yung ating makukuhang bugat. Magtali nga muna tayo ng buhok guys kasi ang aking buhok umeeksena sa ating video kaya hindi tayo makapaghanap ng maayos dahil ang aking buhok ay humaharang sa aking mata. Si Emboy nga muna ang taga-video natin dyan dahil wala tayong videographer kaya tinawag ko muna siya para mag-video sa akin at habang tinatali ko ang aking buhok, may nakita akong isa pang shell na bugat. Ayan, kinuha na natin at ilalagay na natin sa ating mahiwagang timba dahil ayan ang laman, kukunti pa lang. Kaya kailangan pa natin magsipag para mas marami tayong makuhang shell.
ayan, nakikita nyo nga ang ganda ng dagat. Sobrang linaw guys, kaso hindi pa pwedeng maligo dahil mababaw pa siya kasi nga low tide pa. Ayan si Doki, namamasya lang, sana all. Medyo maingay nga pala guys habang nag-voice over tayo kasi nagkakarga kami ng tubig sa aming tangke kasi wala na kaming tubig at gising pa ang mga bata kaya maingay pa sila, kaya pasensya na kayo guys kung medyo maingay ang ating voice over. May nakita nga akong shell guys pero hindi ko alam kung ano ang tawag dyan. At ito nga, may nakita pa akong isa at ang tawag naman dyan ay tambayangan. Para din siya yung takal dito sa amin kung tawagin. Masarap siya guys, lalo na kung igigisa mo lang siya sa luya. Parang tinola ang style. Medyo sumakit na nga dyan ang aking likod kaya naisipan kong maupo muna saglit at ayan nga, mukhang relax na relax ang inyong lola. Sarap buhay. Ayun si Tatay Imboy at mukhang marami na siyang nakukuhang shells. Ayun naman si Duki sa tabi niya, ang sarap din ng buhay, parang si Amo lang. Tinanong nga ako ni Imboy kung may nakuha na daw ako at sabi ko naman kahit papano meron, kaya thank you kay Lord. Ayan nga, at inilagay ko na sa kanyang mahiwagang timba ang aking nakuha at tumawa pa nga siya dahil dadalawa lang daw. At ayan nga, may nakuha pa ako. Diyan nga sa part na yan medyo marami yung nakuha ko at sunod-sunod kaya nalibang na ako sa pangunguha ng shells. Pag ganito na sunod-sunod ang aking nakukuha, nalilibang talaga ako at hindi ko maramdaman yung pagod. Ayan na nga lahat yung nakuha namin at sa tingin ko kasya na yan sa amin kasi 5 lang naman kaming magkasama sa bahay. Kaya libre na naman ang ating ulam mamayang gabi. Tinatanong ko nga dyan si Imboy kung uuwi na kami. Sabi niya maya-maya pa daw para madagdagan pa yung aming pang-ulam mamaya. Maliit nga ang low tide ngayon kaya kailangan lang talagang magtiyaga para makakuha ng pang-ulam. At ayan nga, marami pa kaming nakukuha ni Imboy kaya maghanap pa tayo. Sa totoo lang guys, simula nang magsama kami ni Imboy, hindi niya ipinaranas sa amin na malipasan kami ng gutom. Lahat ng paraan ginagawa niya para lang may makain kami, basta yung maayos at legal lang na paraan. Kaya sobrang swerte namin sa kanya. Kaya yun ang sobrang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil siya ang binigay niya sa amin. Tinatanong nga ako dyan ni Imboy kung uuwi na daw ba kami. Sabi ko, oo, pwede na kami umuwi kasi medyo marami naman na yung nakuha namin at isa pa, palaki na rin yung tubig kaya kailangan na namin umuwi. Pasensya na po kayo kung medyo mahangin ang ating voice over kasi sobrang lakas po ng hangin dito sa amin ngayon. Kaya medyo may maririnig kayo na hangin. Kaya pasensya na po at ayan nga, pauwi na po kami. May nakikita pa kami pa isa-isa kaya pinupulot pa namin. Yan na nga po pala lahat ng nakuha namin at pwede na siyang lutuin para mamayang gabi. Tara na, uwi na po tayo. Thank you Lord sa blessings at sa isang masaya at ligtas na araw na ibinigay mo sa amin. Hanggang sa muli. Bye!